Sige, so, balik ko na ako. Kung sa ito'y topic nato for this month, we have the theme or title na, A Love That Lasts. So, mo ni ang atuang theme no for the month of February. Kisa man dili na nanay ka-date karong 14. Naa ba? No? Or dili man kailangan uyab, no? Pwede man ang ka-date nimo imo igsuon, di ba? Ang imong leader, say amen kung i-date nimo imong leader, no? No? Imong disciple, pwede kayo, no? Imong ginikanan. No, Valentine's Day is not just for couples, but it's for people who are in love with the people around them. Tama ba? No, tanawin mo katapad na loving ba ka bro, loving ba ka sis? Dapat loving ta. Dira atubangan sa Ginoo. Sige. Now, all of us no desire really to somehow have a love that lasts. Kung sa man ang last, meaning magdugay. Pero take note, church, our love no for our spouse, for example, sa tong asawa or sa tong bana, no may goal na tong ano mag-uyab-uyab man ta para maminyo. Di ba? Wala man ta nag-uyab-uyab para mag-jack in poy lang, no? Amen. Sige sa may uyab diri, goal ba ninyo na maminyo? Amen. No, say amen if you are with me. No, may goal maminyo. But that marriage kana nga kaminyoon, it will just last for a lifetime. The moment na mabugto na ang imong ginenhawa, kato na covenant, kato na pagkipagsaad, will stop. But there is this love that lasts forever, and that love is the love of God. So importante kaayo na dili lang ka maminyo, dili lang ka magkauyab, dili lang ka magkaroon og kauban nga hangtod mamatay ka, but kinahanglan nimo masabtan og ma-experience og ma-encounter ang pinaka-source sa gugma, si Lord. Amen. Kaysa man tayo makaingon nga naka-encounter na ka sa gugma ni Lord. Amen. And ang gugma ni Lord, dili lang basta emotion, ang gugma ni Lord muusab o mo transform sa tuang mga kinabuhi. Now, ako ning baliko na phrase, no, I believe kapila na nasulti sa inyo adiriya, but just for us to be in sync, meaning common taog huna-huna about love. No, love is not merely a feeling. No, dili lang na feelings lang. Because love is expressed in action. No, dili tanang kilig tinuod na agugma. Usahay ba pag gikilig ka sa mali na panahon, di jud nagikan sa Ginoo, gikan as kaaway. No? So, kinahanglan to masabtan na dili lang na puro feeling, dili lang na puro kilig, it is an action. Because people, especially mga young people, nung pag moabot ang time na maminyo na mo, magdugay na mo uban, mumata na kasi sa mong higdaanan, kauban ni mong asawa, kalkag iyang buhok, buhok kay sagbaba ko, panutbrush, no? Dahag muta. Pero miskan, wala na kayo ma-feel na kilig, o lain na imong nakita, you need to choose that person. Because love is a choice. So it's not a feeling. That's why mga tao karon nag-agad silang feeling, pag mawala ang ilang feeling anang nga tao, mangita na po sila glain. No? Tapos mawala na po na nga tao, ngita na po sila glain. Ay, di naman. No? So again, ina mo katapad, dili lang feeling ang love. Go, ina. Dili lang feeling ang love. Amen. Amen. No. Kisa diri ang naay partner, naay uyab, no? Kisa man diri Sa mga wa pa ni tugan-tugan na. No. Kung pangutanon mo, nganong gigugma nimo siya? Unsa may tubag nimo? Kung mangutanon ka, nganong love man nimo siya? Unsa may tubag nimo? Kuan mo gud pastor, ginapakilig ko niya. Ginahatod mo gud ko niya pirmi. Guwapa mo gud kayo siya. Guwapo mo gud kayo siya, no? How'd ka siya mukuha sa kuang loob? Pero church, pamina, what if those things wala na? Di na kasunduon, di na siya mag-good morning, di na siya mag-good night. Tama? What if those things mawala na? Question, would you still choose to love that person? That's why love is not a feeling. Amen. Love is a choice. So tanawa to na yung uyabe, sure na dyan ka nga mo na yung piliyon hangtod sa hangtod. Studyuhag tarong, huno na. Mao na dyan ni Lord. No?
Kaya ba nimo mupili sa iya hangtod sa hangtod over and over and over and over and over and over and over again. Amen. Because love is a choice. In fact, ingana si Lord sa tuwa. Sige rabi, tanawa din mong kaugalingon, unsa man ang butang sa imuha na makaingon si Lord na, uy, kahanga-hanga kinanak, love kita katungod anak. Sige daw, naa ba? Sige daw, kung ikaw daw ang Ginoo, tanawa mong katapad. Unsay naasi mong katapad na makaingon ka na, wow! Na makaingon, tungod yun, ani love, yun ako ning tawhana. Siguro mga kag wala. Pero miskan walay nakita na maayo si Lord sa tua, praise God, gigugma gyapon na niya. In fact, natin sa pulong sa Jeremiah 31:3, God told them, I've never quit loving you and never will. Expect love, love, and more love. That's why people, whatever sins you have committed, whatever mistakes you have done from the past, even now, those things will never make God love you less. Amen. Huh? Amen. Inlisod ka na yung apply sa itong kinabuhi. Because human as we are, we really love conditional. Huh? Amen. Sige daw, sa mga naiminyo, what if ang imuhang bana, yung asawa nagkakabit? Dawaton pa ba nimo? That's a question. Tama? Will you forgive? Amen. That's why love is a choice. Ngayon mga katapan, love is a choice. Love is a choice. Love is a choice. Now, not all relationships last just because both of you are Christians. Hallelujah. Na kailangan na ito masabtan ba nga, dili ibig sabihin na pag Christian na mong duha, automatic ka na nagugma, mulungta na hangtod sa hangtod. Yes, being a Christian is an advantage. Advantage kaayo kay nakaila ka Lord, kaila siya Lord, kaila po ka Lord, nangalagad siya, nangalagad po ka. But dili na siya automatic. It still requires what? Work. Ino mga dapat? Work. Work. Huh? Labi nagmaminyo mo, it's a work. Huh? No? Marriage is the most difficult thing you can ever do in your life. But it's beautiful when you do it right. No? Amen. Sa inyo mga katapad, trabaho gud ang kami niyon. Trabaho gud ang kami niyon. No, dili laman na siya kilig-kilig. Sige, kaysa man katong unang kita siyang uyab kay nag-butterfly ang tiyan, namula ang aping. Pag kami nyo, di na butterfly mo kuha sa surok imong dugo. Maabot mo na nga point. Now, since it's a work, there are many things na kailangan na tubuhaton for marriage to thrive. There are many things na kailangan nimo asikasuhon, amumahon, buhaton for that marriage to last forever. And one of those things na kailangan nimo buhaton is communication. Say the word communication. Ano pa diri for love to last, both of you need to learn right communication. Tanan nagminyo, the moment na sila sa altar, gipangutana sila sa pastor o sa pari, I believe wala dyan silang huna-huna, nga naingon sila yes, pero naingon sila, I do, pero pagka pila ka tuig kay magbulag ta. Walay nagplano og minyo, nga giplano pud nila nga magbulag. Tama ba? Kaysa man din ato nagpirma kasi mong marriage contract, love, until 10 years lang ni ha? Di ba wala? Even sa mga uyab, wala ka ng uyab thinking in your mind na after pila ka bulan, magbulag mo. You are hoping and praying for that love to last. Amen ba? So, all of us is one thing na kana nagugma will really last, will really endure. And we need to have right communication. Daghan kay sa mga nagbulag, na love pa nilang each other, pero nagbulag na sila, pero dili na nila kaya mag-stay together because they don't know how to communicate. Amen. Siguro ang una-una niyo, ang cause sa bulag, temptation, those things, yes, tinuod, but nganong musuccumb ang isa ka tao sa temptation, siguro naanay pangit na
communication sa duha, maunang mas ni strong ang communication, ang temptation. Amen. So yun mga dapat, right communication. Right communication. That's why my topic for this morning, communicating love. Communicating love. Sige daw, tanawa daw mong katapad. Unsaon nimo pag-communicate ang imong love sa iya ha? Mabuhat ba nimo na siya by just sitting lang o way buhaton? Diba? You need to express it. You need to tell it. You need to act on it. So you need to communicate love. So my verse for this morning, isa lang dyan akong verse na point karon is James chapter 1 verse 19. Ano diri si James? My dear brothers and sisters. So para ni sa tanan, dili lang para sa lalaki, para sa babae, para ni sa tanan. Brothers and sisters. Kung sa gibutan diri ni James, take note of this. Okay, sulat ninyo. Picture. Take note of this. Everyone should, unsa ra gibutang diri ni James? Quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Balik ta. Quick to listen, slow to speak, slow to become angry. Now, if all people follow this verse, countless relationships would endure for a lifetime. Sige raw, imagine niyo, kung tanang tao yung ani, unsa kaya ang kalibutan? Di ba? Sa social media, no, pag naay ka ng pangit na i-post, what if ang mga tao hunahunao nilag tarong ang ilang i-comment? No? Unsa kaya ang kalibutan? Amen? In fact, kaning social media encourages us to be brutal. Kaya nga naman, online lang man, virtual man, dili man ka masinggitan, dili man ka makuan. No? So you can express whatever you wanted to express. Miskan pangit na kayo na, miskan wala ka nagunahuna sa imuang pulong. Pag inasulti. So, balik ko na to ning tulo. Pakibasa na kaning nakapula. Quick to listen, ready? In 3, 2, 1, go. Okay, so, my point for this morning, tulo lang kabuok, kaning tulo kabuok na na-address sa James chapter 1, verse 19. So, first things na kailangan nato mahibalaan is we need to be quick to listen. Now, ako masahon ang amplified version sa kaninga verse. Ana diri si James, understand this, my beloved brothers and sisters. Let everyone be quick to hear, meaning you are careful, thoughtful listener, slow to speak, a speaker of carefully chosen words, and slow to anger, patient, reflective, forgiving. So first things first, let's start, be quick to listen. Sige na mga dapat, be quick to listen. Pila ka buk imong dunggan? Pila ka buk imong baba? Isa. So meaning, mas daghano nimo ang pagpaminaw kaysa sa pagyaw-yaw. Why? Because most of us, mas excited mo yaw-yaw kaysa maminaw. Ha? Wala pa kadungog sa side sa uban na nakay-conclusion sa mga una-una. And that conclusion, mo imong gamiton, magyaw-yaw ka sa anang tawhana. No? Why not hold back what you want to talk and listen? No? Ino mga tapo, paminaw. No, paminaw. No? Ano pa diri, how many misunderstandings have you had? Simply because you did not hear the other person out. No, pinakalalis ang nilala sa imuhang kinabuhi, tungod kay wala ka naminaw sa iyaha. Oh. Tama? Amen? No? Tama yung katapad, nagkapaminaw ba na siya sa ubang tao? Nagkapaminaw ba na sa iyang asawa, sa iyang bana, no, sa iyang uyab, or sa iyang ginikanan? Again, we need to be quick to listen. Amen. Ano pa diri, listening before speaking can save you from pain. Be a wise lover. Amen? Anong wise man? Usa nang wise? Meaning, naakay ka ng intelligence. No, sa atupang term, bright ka. Why? Ano pa diri sa pulong sa Ginoo in Proverbs 18:2, fools find no pleasure in understanding. Ang mga buang-buang dili gusto mo sabot. Ngayon di man sila mo sabot, di man sila minaw. No? And also may gusto nila. They delight in airing their own opinions.
Gusto ka sila mo yaw-yaw. No? Gusto ka sila mo sulti, pero di sila maminaw. No? Muna ka na mga kasing-kasing na dili maminaw, garbuso na nakasing-kasing. No? So kung nakikatapa din maminaw, kanang sapsapi gamay imong garbusis. Oh, sapsapi gamay imong garbo bro. No? No? Pasapsap kay Lord. Now, we need to understand other people. And for us to understand other people, we need to hear them out. No? We need to hear them. Ano pa diri? Listening well shows the depth of your humility. O sa'yo manggod, pag di na madunggan ang tao, na natin conclusion sa itong una-huna, and dili ta sure kung tama ba to or dili, kaya wala matakadungog silang side. And kato na wrong conclusion, mo itong tuuhan, and we speak things tungod ato na conclusion, and di ay, after pila ka mga adlaw, mali di ay ka. So kasi luoy, ikaw og siya. No? Kasi mas naisala, ikaw. Kanaminaw. Amen? So you need to listen. Hallelujah. No, say amen if you understand this. You need to listen. No? Example, nakasala mong disciple. No, ay rin pag-conclude, nga nung nakasala siya, pangutan na! Nga no, da ito, kung saan rin nahitabo. Di na kami na-discern ako ng ani. Yung wakabalos ang side. Yung mali, di mong discernment, ang imong discernment ng ginaingon, imo walang una-huna, kiwa ka na minaw siya, yung buot-buot ka, kung sa conclusion nga na sa imong una-huna. Listen. Amen? Be quick to listen. Inong dapat ibalik ta, be quick to listen. Go. Be quick to listen. No, be quick to listen. No. What if nakinaibalaan na issue sa imong katapad? Tanaw yung katapad, what if nagka-issue na? Nakinaibalaan nga pangit sa yaha. Question, tuuhan ba dayon nimo? Muha na ba itausay? Di ay. Bantog ra. Yung wala ka kadungog siyang side. Say amen kung guilty ka na. So you need to listen. People of God, we need to have ears. We need to listen. Because our God is a listening God. We need to be a listening people. Hallelujah. No? No? In fact, misal kabalo na si Lord nga nakasala ka, gusto ba ni Lord nga musulti ka kay Lord? No? Ano si Lord? Come, let's reason together. Ano ba si Lord? Ana siyang pulong. No, misal kabalo na si Lord, nabuhat mo na sala, kay klaro na kayo sa iyang mata. Even wala pa nimo gibuhat to na sala, nakabalo na si Lord daan, pero gusto ka po ni Lord maminaw sa imuha. Pero ikaw di ka maminaw sa imong asawa, di maminaw sa imong bana. No? Amen? So ino mga katapad, balik ta, para modulot dyan na, be quick to listen. No, be quick to listen. Second point, be slow to speak. Kung quick ta mag-listen, dapat slow po ta musulti. No, muminor ta sa tuang bakba. Dili ta pataka og sulti sa tuang kauban, sa tuang bana, sa tuang igsuon, sa tuang asawa, or even sa tuang ginikanan o sa mga tao around us. We need to slow down our mouth. No? Kanang lain kay ba kanang active kay kasimbahan, pero di nimo makontrol imong baba. Kasi may anak. How di ka mo pray? How di ka mo wali? How di ka mo kanta? How di ka mo buhat diri sa ministry? No, dahil ka na-achieve dira kay Lord, pero di nimo makontrol ang imong ba. No? In fact, naisa ka tao sa Bible na gitanggalan ni Lord og tingog for how many months, and that is the father of John the Baptist. I don't know si reason ni Lord nga nung gitanggal ang iyang tingog, pero after nagipanganak si John the Baptist, dito pala nibalik ang tingog sa iyang papa na si Zechariah, and nakaspeak siya. No? Nibalik ang iyang tingog. What if inganaon ni Lord ang atong baba, kung grabe ka pangit ang atong baba? Nang tingala ka pag mata mo, di nakakasulti. Just to tame and train your mouth. So, inay mo katapad, be slow to speak. Be slow to speak. O sa'yo pasabot anang be slow to speak. Now, being slow to speak means carefully choosing the right words so as not to escalate the situation. Pwede mo kung kayo ingan ng situation, people,
tama ka. Tama kay kay. Ikaw jud ang tama. Pero tungod kay pangit ang imong gisulti, tungod kay pangit ang imong gisulti na pulong, ni pangit na noon ang situation. No? Kasi nakatayo na, tama ka, siya ay mali, pero pangit mo imong gisulti na pulong, nag-away na namong duha niya, wala mo nag-chatay pila ka semana. No? kisa o yung ending, ikaw may tama unta, ikaw na po yung una nag-sorry. No? Kasi nakatisting anak. So again, we need to be careful in the words that we have. No, natin time na nag-away mi sa akong asawa, sa to nga last year man to, and then nag-away mi sa chat. And then, di ba, medyo nakasagano, mag-away siya kay chat kay layo man mi. And natoy words na gisulti ng harsh na unta kaayo, and suddenly God touched my heart and i-delete na lahi sulti. And akong giusab ang gisulti. Kinsay nakatry ana. Kinsay ing ana. Nanon tay words si mo una-una, pero anigawa si mong baba lahi kay gusto ka carefully taught ang katuna word na imuhang gisulti siya. No? So choose the right words. Ana pa diri Proverbs 12:18. There is one whose rash words are like sword thrusts, but the tongue of the wise brings healing. So kung dili ka careful si mong baba, yes, tama ka, pero kato na pulong na imong gisulti can become sword na mudusok siyang kasing-kasing, and instead na ma-okay mong duwa, samot mong kaguba. Amen. But the Bible says, the tongue of the wise brings healing. Say the word healing. No, dili man ginapasabot na rin ni Lord na kanang slow to speak, di na ka musulti. Ay, naglagot ko, di na ka musulti para dili. Dili. I'm not telling na di na ka musulti, but sulti ka, but choose the right words. Control your mouth. Dili po na maayo ko nga di ka musulti. Mali na gibuhat si mong asawa, di na ka musulti para rin mag-away. Dili man na pwede. God has given you mouth for you to communicate. Dili masolve ang isa ka problem kung di ka mutingog. Hallelujah. Pero kung mutingog ka, dapat tama po ang imong tingog. Na? Because the tongue of the wise brings healing. Kasi dali nakatay tungod kay nagstorya mo, nya kato nagstorya mong duha, wala mo nagsiningitanay na okay mo. Sige raw, try ra gud magstorya mong duha, magsiningitanay mong duha, naboy mo madunggan? Wala. The more nakusog imong tingog, the more di ka niya madunggan. Amen. Say amen if you believe on that. Ha? Ano pa gidiri once spoken, hurtful words are hard to undo. Yes, makasuri ka. Yes, makaiyong ka nga, babe, basalu ako. Pero kabulo mo na nato yung impact siya hang una-una. Ha? Na? Naka-record na to ba? Amen. So careful with the hurtful words na imuhang masulti. No, ana po diri usaya man gud pod kisa diri naing ani ka sa ubang tao kay maayo ka musulti, no? Ay okay ra ning ana. Pero si mong asawa gani kay harsh kay ka. Si mong bana harsh kay ka. Sa imong partner harsh kay ka. Ano na pastor because namo gud tendency ng ani that the longer you are with your spouse, si mong asawa, the more you may become critical and less careful with your words. Kay close naman kayo mo. No, so magkumpiyansa na lang ka. Muna ina mong katapal gani asawa, ayaw kumpiyansa. No, ayaw kumpiyansa. No? Ayaw kumpiyansa. Ay, asawa na ba naman, pila na katuig gamin nyo, wala nagpakialam sa insulti, pag-sure lang. Ha? Amen? Ha? Kisa may mga minyo there na yung mga uyab. Instead of telling what are lacking to your partner or what are lacking sa yaha, start speaking unsay pwede niya mabuhat dira kay Lord. No? Let your tongue be alive sa imuhang partner. Amen? No? Kung ay vision ang imuhang asawa, imuhang bana nga buhato niya, ayaw na nga, kaya na mo na. Ha? What if yung ka, I believe in you, let's do this. O, di ba? There's a difference. No? Instead of saying, you're always wrong, babe. Buguan ni mo, oy. Tama man dyan, mali siya. Pakapin naman dyan, bugo.
Di ba? No? Bulok man ako ang asawa. Bulok ka ni mo eh. Di ba? Nga na ba itaw sahay? Why not tell your spouse or your partner, try saying this, I see things differently. I-try ito na suggestion, babe. O, di ba? No? Murag, mugaan ang atmosphere. Ha? Instead of saying, did you come minaw sa kuha? Bungol. Mga na ka. Oh. Bungol. Mangguro ka. Bataa ka. Ha? Ay, nga na bitaw sahay. Diba? Labis sa mga minyo. Why not tell your spouse or your partner na siya nung ina siya na, babe, murag nakalimot gud ka sa akong giingon. Ah. Hallelujah. So, pwede ba people, no, pag taga-SFC ka, dili ka harsh o baba. Amen? No? Di ka harsh o baba. No? No, ano pa din sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath. I-try na na pa mag-away mong duha niya. Init na kayo mo. Try to tone down your voice and it will make a whole lot difference sa situation. No? A harsh word stirs up anger. No? The more ni mo patulan, the more magdugay, the more magubot. Ha? Amen? Yung kasagaran po ba, labi ng magminyo, ano, sa mga minyo, usay, matunong dyan ang away kay Saturdays, gabi, Monday, Sunday sa buntag, niya tigsimba. Ha? Amen? So again, ino mga tapad, be gentle with your words. No, be gentle with your words. No, be gentle with your words. No, careful. No, men, sa mga lalaki, men don't need a second mother. Stop nagging. No? Kapila ba i-remind sa book of Proverbs no, a nagging wife. Amen. No? Pero dili lang ni para sa mga babae na dili mo maging nagger. But even apoy reminder si Lord, no? Sa 1 Peter, I think that's 1 Peter 3, nakalimut ko sa chapter, we need to stop being harsh because women bloom with sweet and gentle words. Stop being harsh. No? Kasi mo din yung mga lalaki na tiud-tiud mo, anak na lang yung partner, love pa ko nimo. Yung ano ba yung mga babae, no? Wala dyan mga babae. Ikaw, maglagot ka kasi balik-balik. Pero gusto man ko nila madungog ang imong I love you. Ha? Ha? Mga lalaki, kanusa mo na kaingon na gwapa yung asawa? Oh. Oh. Amen? Ha? Ay, na mo, kung nagtapad mo karon, gapaha dyan mo karon, oy. No? Amen? In fact, sa mga maguyab, di ba yung anak mo? Di ba? Sa mga nagminyo na, di ba yung anak mo sa una? No? Amen? So stop being harsh. Your words can make or break other people. No, your words can make or break other people. So again, careful with your tongue. Careful with your words. So balikan na to ang James chapter 1 verse 9. So itong una, we need to be quick to listen. Second, we need to be slow to speak. Third, we need to, ay tama rin, napadidri naputol na siya. Sige, third point, be slow to anger. Be slow to anger. Dili mo silitanan mag-lead, no? Pag di ka maminaw, pag sige ka yaw-yaw, pasabot ana, sige ra po kag kasuko. Kaysa na katapad nga dali kay masuko. No, astang dali ang masuko. But the Bible says we need to slow down. No, we need to be slow in anger.
No, ana pa diri James 1:20 kung atong sumpayan, di ba? James 1:19 man to. Verse 20 says, ana diri si James, because human anger, unsa na gibutang diri ni James, does not produce the righteousness that God desires. No? Kung sige kang kasuko, o imong dugayon ang kasuko sa imong kasing-kasing, miskan tama ka, ikaw ang marong. No? Ikaw ang madaot. Wala may mali, masuko. But ana si Paul, no? In your anger, do not sin. Amen. So, usa may pasabot aning, we need to slow to be angry. It means, we need to control our anger. No? Kung nasuko ka, control it, nga dili ka mabuhat og mga foolish na butang. No? Kaysa madali pag masuko ka, imo diyong gubaon ng gamit. Ilabay nimo imong cellphone, ilabay nimo imong plato, ilabay nimo ang mga gamit sa balay, gubaon nimo yang gamit. No? Manimalos ka, bantay lang ka diri. Nakatry mo sa una, katong bago pa mi ni Mayo, nag-away mi. Tagtong time, na maligya mi kwintas. Itong mga kwintas, bitaw na ano sa tawag na. Unya, nag-away mi ato. Yan mo dyan ang ginakuha niya mga kwintas nga baligya. So kung una, pag di ka mo, nilakaw man siya ato, pag di ka mo balik karon putlo na ko ng mga kwintas. Unya, katong nga time kay kanang daghan mo siyang mga sanina, pag dili pa ka mo balik, ako ning pangguntingon ng mga sanina diri. Pero grasya sa Ginoo, ano ko nagunting ang sanina. Wala po na ako naputol ang kwintas. Nakontrol na po na ako kung anger. Pero akong nabuhat yun ato nga pinaka, konya, naguba yun ang gamit. Nalabad yun ako ang cellphone ni Marlene. And tungod ato, nakapalit ko bagong cellphone. So, nakagasto pa og dako, di ba? So again, you need to control your anger. No? Ano pa dari uncontrolled anger can cause you to do foolish things. It can bring great damage to your relationship. Amen. So you need to control your anger. Or else, your anger can destroy the relationship na naa ka. No, ana pa diri, balikon ako ni Ephesians 4:26. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. No, wala dyan mali, masuko. In fact, anger is one of the gifts of emotions na gihatag ni Lord sa tuwa. Kaya kung di po ka masuko, there's something wrong with you. No? What if naitaw gipatay? Di ba ka masuko, ana? No, masuko dyan ka because unsay gibuhat mali. But the Bible says, in your anger, do not sin. Amen. O sa may point po, ana, no, in your anger, slow down and forgive. Amen. Anong di man ka kinahanglan, or anong dili man dapat imong paugmaan ang kana nakasuko. No, kaya ana pa diri ang kasuko na maugmaan, pwede mahimong purtahan sa kalaban sa imuhang kinabuhi. Kung imong tugayon ang imong kasuko, no? Mudako na, manganak na. In fact, kana na anger nga imuhang ginabitbit, nga pila nakakatuigan, nga di dyan mo ma-let go. In the eyes of God, it is considered murder. Murder. Read the word. It's murder. So, muna ginaingon ni Paul, do not sin in your anger. Release forgiveness. O ano pag si Paul, kung mahimo, ang sige ni Paul, do not let the sun go down. No, ayaw hulata na mungit-ngit. No? Samtang na pa'y adlaw, magpasaylo ka. Let go of the anger na naasa mong kasing-kasing. Amen. No, sayon kay sultion, pero lisod kay i-apply. Why? Because lisod siya i-apply pag unod nato ang atong gamiton. But because of the Spirit of God, you can do it. It is by the Spirit of God that He will help you. So balik ko na to, church. So itong tulo ka points. First, pakimension, go. Ikaduha. Third. Now, the Bible says in John 13:35, your love for one another will prove to the world that you are my
disciples. Ang timailhan nga tinuod ka nga disipulo ni Lord, dili kay ni adto ka diri sa simbahan, dili kay nakay gina-handle na ministry, dili kay nakay ginawalihan or whatsoever. But the sign that you are a true disciple of God is you are a loving person. And one of the ways for us to love other people is we need to be quick to listen, slow to speak, and slow to be angry. Hallelujah. Kasi nagabilib na kaya ka i-transform sa Ginoo. Kasi nagabilib na kaya usabon ni Lord ang imuhang baba. Kinsa dire nagabilib na kaya katagaan ni Lord og listening heart. Amen. I want you to stand up. Though the words being preached to you today are so simple, one verse lang, James 1:19. Write it down, take note of that. Put that in your wall. Memorize that verse. Miskan isara na ka verse. If you apply it in your life, sa imong relasyon, sa imong kaminyoon, or even sa mga tao nga nasa imong palibot, it can make a difference. It can make a difference. You can prove to the world that you are a true disciple of God. Amen. So kung nakita nimo imong kagalingon, Lord, di ko kabalo maminaw, God. Dali kay ko mo jump sa conclusion, Lord. Di ko kabalo mo investigate, di ko kabalo mangutana, di ko kabalo maminaw. Lord, forgive me. Kung nakita nimo imong kagalingon nga harsh kay ka manulti, harsh kay imong pulong, dili ka kabalo mo minor sa imong baba. Because you are right, you can do it. Ask God, Lord, change my heart. Kung naapa kay kasuko, pirmi sa imong kasing-kasing, ask the Spirit of God to cleanse that filth na naa sa imong heart. You need to understand that if you receive the forgiveness of God truly sa imong kinabuhi, then it will overflow to forgive others na nakapasakit sa imuha. Let's raise our hands towards heaven. Let's worship the Lord. God, as we worship you, Father, Lord, let the sanctifying work of the Holy Spirit, Lord, be in us in this moment, Yahweh. Lord, ayaw tuguti, Lord, na mahuman na service, Lord, na wala kay giusab sa mga hunahunag kasing-kasing, Lord. Wash us, cleanse us, O God. Hallelujah, Lord.